Kaya sa huling part natin, Brother Toto, Hmm. after natin pag-aralan ang prophecy ni Joel na kiniklaim ng mga Adventist na natupad si Ellen White sa huling araw nito, nakita natin na hindi kasama si Ellen White sa nabuhusan ng banal na espiritu sa propesya ni Joel. Hindi umabot ng 1844 kasi first century tapos na natupad na yung prophecy ni Joel. So hindi umabot kay Ellen White, hindi siya kasama. Tanong, saan nakuha ni Ellen White yung kanyang authority na maging propeta? Yan ay sabi nga self-imposed authority. No? At isa pa napansin ko sa prophecy ni Joel 2:28-29, marami itong tinutukoy ni Joel eh. At mangyayari pagtapos ay buhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, hindi sa isang babae, sa lahat ng laman, at sa inyong mga, may underline po, mga anak na lalaki, mga babae na manghuhula, at mga lingkod na lalaki at babae. Mga, bakit sabi ng Adventist kay Ellen White lang natupad ito? Ang tinutukoy pala, plural, mga. Na? Ang sabi dito, ng kanilang libro, A Critique of the Book of Prophetess of Health. Specificong sinabi ni Joel na ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong mga anak na babae, plural, ay manghuhula bilang paganda sa dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Naniniwala mga Adventist na ang kaloob ng propesiya ay nahayag sa buhay ni Ellen White. Pero mo, ang tinutukoy ni Joel na nakakot na nga, mga babae at lalaki. Mga babae at lalaki. Plural. Pagkatapos ang conclusion. Kaya mga Seventh-day Adventist naniniwala kay Ellen White na tapat. Sa kasaysayan ng Adventist mula noon hanggang ngayon, wala silang kinikilalang ibang propeta. Although pag binasa mo ang Seventh-day Adventist Encyclopedia, maraming after ng time ni Ellen White, maraming babae na nagpresenta na sila ay mga successor ni Ellen White. Pati si David Hotef ng Davidian, nagpresenta rin yan. Pero hindi sila tinanggap ng mga Seventh-day Adventist. Hanggang ngayon, wala. Si Ellen White lang ang kanilang propeta mag-isa. Diyan pa lang, makita niyo may pagdududa eh. Saan napunta, mga mahal kong Adventist? Saan napunta yung mga babaeng na binigyan ng propesiya? Kung kayo lang ang totoong church. Madami palang binuhusan, bakit sa inyo iisa lang? Ngayon, namatay na propeta niyo, di wala na kayong propeta. Sinasabi niyo, ang kanyang sulat ay magsasalita. Yes, magsasalita, pero asa na? Ba't hindi niyo nilalabas lahat? Ba't nire-revise niyo at sinosuppress niyo yung iba na mga sinulat niya? Bakit hindi na pareho yung sinasabi ni Ellen White noon? At nasa na yung mga hula niya noon? Bakit nawala? Kasi tinatago niyo sa mga member niyo. Kaya dahil dyan, ang ating conclusion, Brother Toto, ito. Si Ellen White ay isang huwad na propeta. Hindi ako magdadalawang isip na sabihin na huwad na propeta. Dahil sa mga sumusunod na katotohanan. Number 1, sa ating pag-aaral, ang pag-aangkin ng hula sa Joel 2:32 ay natupad sa pamamagitan niya ay isang kasinungalingan. Ang tunay na katuparan nito ay naganap lamang noong panahon ni Apostol Pedro sa Jerusalem noong Pentecostes at hindi ito umabot sa kanyang panahon noong 1800s. At pag binasa mo yung Acts 2, batay doon sa maraming paliwanag sa ating article, nung buhusan sila ng Espiritu, nagkaroon sila ng gift of prophecy. Pero yung kanyang gift of prophecy, hindi vision, hindi sila nanghula ng future, kundi nagsalita sila ng wika, speaking in tongues. Kahit sa SDA commentary, sinasabi ng SDA commentary na ito'y natupad noong unang siglo, pero nag-speaking in tongues. Manghula. Ang pagkakapit ni Pedro sa hula ni Joel sa kasalukuyang karanasan sa Pentecosts ay tila nag-ugnay sa kaloob ng propesya sa kaloob ng mga wika, tingnan sa Joel 2:20. The Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 6 page 143.
Ngayon, kung ikakapit nyo kay Ellen White ito, si Ellen White ba nag-speaking in tongues? Hindi. Ayaw nga niya speaking in tongues. Pati mga Adventists, they do not believe in speaking in tongues. Sa demonyo daw yan. So, hindi natupad sa inyo, mga mahal kong Adventists. Pangalawang point na ating natutunan sa gabi ito. Ang literal na interpretasyon ng SDA Church sa pagdidilim ng araw, buwan, at pagbagsak ng bituin sa Joel 2:30-31 na sinasabing natupad ng Dark Ages noong 538 hanggang 1798 AD ay isang maling pagkaunawa. Ang makalangit na pangyayaring binanggit sa Biblia ay simbolikong pananalita na tumutukoy sa paghukom ng Diyos. Pag nakarinig po kayo, tagbasa muli next time, na ang araw nagdilim, ang buwan nagdilim, nahulog ang bituin. Yan po ay expression of judgment ng Panginoon sa isang bansa. Katulad nangyari sa Babylonia, nung nangyari sa Jerusalem noong 70 AD, that is God's judgment. Nasabi ganon, paghukom ng Diyos na naganap bilang paghukom sa Jerusalem noong 70 AD. Dahil sa kanilang pagtanggi kay Jesus bilang Mesias at isa na namang false prophecy ni Ellen G. White. Basahin niyo sa Great Controversy, andyan yung page sa aking article. Si Ellen White, sabi niya, natupad yan ng date na yan, literal. Mayo 19, 1780 ay nakatala sa kasaysayan bilang Dark Ages. Simula pa noong panahon ni Moises, wala nang naitalang panahon ng kadiliman na mayroong katumbas na kapal, lawak at tagal. Ang paglalarawan sa pangyayaring ito, gaya ng ibinigay ng Makata at ng historiador, ay isang pag-ulit lamang ng mga salita ng Panginoon na naitala ni Propeta Joel 2,500 taon bago pa ang katuparan nito. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Joel 2:31. Ellen Good White, The Great Controversy, 1888 edition, page 308. Doon ako nagugulat, Brother Toto, yung mga Adventists ang sipag mamigay. Pero hindi naman nila binabasa yung Great Controversy. Lastly, ayon sa hula sa Joel 2:28-29, ang mga tumanggap ng Espiritu Santo ay unang mga Kristiyanong mananampalataya sa Jerusalem. Sila yung bumuo ng first early members ng Jerusalem Church. Alinsunod sa pangako ni Jesus, na ibubuhos ko sa inyo yung Espiritu. Ang propesya ni Joel ay hindi tungkol sa isang babae na matutupad lamang sa Amerika noong 1844 sa pamamagitan ni Ellen White, kundi tungkol sa lahat ng mga tunay na believers. Merong 120 believers doon sa Jerusalem. Acts 2, sabi sa Acts 2, noong panahon Pentecostes. Lahat sila, binuhusan ng Espiritu. Sila po ang tinutukoy ni Joel ng mga lalaki at babae na bubuhusan ng Espiritu. Pasensya na lang, Ellen White, hindi umabot sa 1844. Hindi ka nabuhusan. Kundi tungkol sa tunay na mananampalataya, lalaki at babae na nagtipon sa Jerusalem upang hintayin ang pinangakong ibuhos ng Espiritu Santo bilang bahagi ng pagtatatag ng New Testament Church sa ilalim ng New Covenant. Acts sa Gawa 2:1-4. Tayo po kabilang dyan sa New Covenant Church. At nakita natin sa Adventist, piling tao lang. Kawawa na may mga Adventist, hindi kayo nabuhusan. Si Ellen White lang nabuhusan. Kaso si Ellen White hindi nabuhusan kasi hindi naabutan. Ano masasabi mo doon? Yun nga po, magtutugma talaga yung sinabi ni Joel at pinaliwanag ni Apostol Pedro na yun nga mga anak, mga babae at mga lalaki at babae. So, nung time of Pentecost, di ba talagang they were speaking in tongues, pati mga hintil, they were speaking in tongues. So, nakikita natin na talagang ang Biblia, kung titignan natin at maayos ang ating pag-i-interpret gamit ang Biblia din, ay talagang malinaw. At hindi siya gagawa ng mga, hindi ka kailangan gumawa ng kwento at uhugot dito at uhugot dyan para gumawa ng, yun nga, kwento na uugnay dun sa gusto nilang mangyari na si Ellen G. White. Para maging bida sila. Kasi yun nga, malinaw naman po yung paliwanag ninyo na hindi lang isang tao, mga So wala na, nahuli na si Ellen G. White. Pero sabi nyo nga, ito'y ginamit lamang para maisingit, maging kumbinyente para sa mga paniniwala at yung para sa ikabubuti ng organisasyon ng SDA. At yun nga, parang marketing and promotion nila yan.